Christian living or buhay Kristiyano. That's our topic for tonight. So, siyempre, wala na po tayong pag-aagam-agam. Nagsimula ang ating buhay Kristiyano the moment we receive the God of Gods, Jesus Christ, into our lives. Diba? Talagang si Jesus na ang nagmamaneho ng buhay natin. Si Jesus na po yung piloto natin. Diba? Kasi masarap po talaga maging Kristiyano kung tutuusin. Pinaka-bottom line po, tignan natin ang cross. Di po ba? Huwag natin tignan yung mga buhay natin. Tignan natin ang cross. Perfect love. Shinower na po sa atin ng grace. Isinabog na ang biyaya. Diba? Lahat ng pagpapala nasa atin na pong mga Kristiyano. Huwag mong titignan yung mga obstacles. Huwag mong titignan yung mga pagsubok. Huwag mong titignan yung mga pang-araw-araw. It's not about us. It's about Him who loves us and gave Himself for us. Si Jesus. So, ano po ba nagiging kaisipan ng ibang Kristiyano regarding sa Christian living? Well, sa kanila po, lalo na yung mga hindi malalim sa grace, ang Christian living sa kanila ay talagang mas nakapokus doon sa mga pagdurusa. Diba? Meron pa nga pong nangaral, sabi niya, okay lang, maski mahirapan, pagdurusa. Well, itong gusto kong sabihin, kung nahihirapan ka, tumawag ka kay Jesus. Sapagkat nakalagay po sa Bible, lahat ng kahirapan, lahat ng sakit, kinuha niya na. Opo, lahat po tayo, alam ko po yan, on a daily basis, may mga iba't ibang dumadaan sa buhay natin na ayaw natin. Totoo po yan. Kanina nga lang po, Lord, sabi ko, Lord, marami pong mga bagay na gusto ko po, Panginoon, sana nandito pa rin, di ba? Tulad ng mga magulang namin, ng mga mababait na tao na ngayon wala na. You know what? Nung mga bata pa po kami, surrounded kami ng mababait na tao. Nasabi ko kay Jesus kanina, Lord, ba't po ganon? And then sabi ni Jesus sa Spirit sa akin, kasi ganyan talaga ang buhay sa mundo. That's reality of life here on earth. So, pero ang maganda po nito, kung Kristiyano po tayo, hindi po natin titignan yung life here on earth, titignan natin na nag-journey lang tayo dito. Hindi ito ang bahay natin. Hindi ito ang totoo nating tahanan. So, ang buhay Kristiyano po, kailangan nakasalig o nakaangkla doon sa dahilan kung bakit tayo tinawag na Kristiyano. O bakit ba tinawag na Kristiyano? Kristo. Yan. Christian. Christ. Di ba? Christ. Kay Jesus. Jesus is the reason bakit tayo Kristiyano. Ang mga Kristiyano, makinig pong mabuti, importante ito. Tayo po ang asin at ilaw ng buong mundo. Tayo ang apple of the eye ni Jesus. Kaya, Jesus Juniors po tayo. Alam ni Jesus, ini-expect ni Jesus, bawat Kristiyano, papalpak pa rin. O, tingnan nyo. Medyo freeing, medyo ito yung malaya na pangangaral. Hindi po ito katulad nung inaasahan ni Jesus na gano'n. No, inaasahan ni Jesus, papalpak tayo. That's why He is our righteousness. Walang kabigatan na gustong ipapasan sa iyo ang Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, ito. May mga Bible po kayo? Your Bibles, please, important. Okay. Please turn with me to, ito na, Colossians chapter 2, verses 6 to 7. Dalawang verse lang. Again, Colossians chapter 2, verses 6 to 7. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Ganda na po. So walk in Him. Lalo na po ngayon, itong panahon natin ngayon, last days, Ito pa. Rooted and built up in Him. Makinig po mabuti.
Gusto ng Panginoong Hesukristo tayo ay nakaugat sa Kanya at nakatayo sa Kanya. Kasi nga, sabi dito sa English, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Nakakapagpasalamat pa ba tayo? I mean, yung bagong gising tayo, thank you, Jesus. Awa naman ng Panginoon. Ang bukang bibig ko pag umaga, oh Lord Jesus, thank you. Prayer na yun. Hindi ba alam prayer na yun? Kasi may kilala po akong mga Baptist. Aray ko, sinabi ko na po, opo, Baptist. I was taught by a Baptist. I was trained by a Baptist. Isa pong nag-aral sa Amerika na Baptist. Sosyal, di ba? So, meron po silang katuruan na ngayon nakalaya na ako doon. You know what? Sa kanila raw, pag umaga, kailangan daw, gigising kang maaga, tapos maghihilamos ka, kailangan harap ka sa Lord Jesus na maayos ka, presentable ka. You know what? Nung nakilala ko ang grace ni Lord, ito po ay napatunayan kong hindi na kailangan. Maski may tumulo kang laway, paggising mo, pasintabi sa kumakain. May mga ano ka pa sa mata, alam mo na kung ano nasa mata mo paggising mo. Diba? Medyo amoy pawis ka, hindi maganda yung amoy mo, basta sinabi mo, Jesus, Jesus, Jesus. That's it. That's a prayer. You are conscious that the God of gods, Jesus Christ, is with you. Diba? Ganun lang po yun. Ganun naka-built up sa Lord. Hindi yung mga religious na kung anik-anik. Ano? Ayaw ko ba? Hindi po ganun. Kasi tignan po niyo ito. Ang sarap ulit-ulitin ng Colossians chapter 2 verses 6 to 7. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Ang panahon po ngayon, excuse me po, humid, masyadong mainit ang panahon. Umulan lang kakaunti. That's why, sabi ko, imbis na magsingaw ng malamig na panahon, nagsingaw palalo ng init. But in all things, we can do all things through Jesus. Di ba? So, okay na rin yan. Again, ulit natin. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. Established in the faith. Meron tayong mga yan ang establishmento ng aming magulang. Establish. Ibig sabihin, establish yan. Di ba? Kumbaga, ano na yan? Okay yan. Nakatayo na yan, may tindig na yan, kaya na yan. Diba? Dapat nakaroot tayo kay Jesus. Kumbaga, alam ni Satanas, establish na itong taong ito, Kristiyano to, hindi ko kaya to, Taning. Si Taning manginginig. Si Taning manginginig, maniwala kayo sa akin. Dahil nakikita na sa atin si Jesus, hindi na tayo. Rooted and built up in Him and established in the faith. As you have been taught. Yan. Pakinggan niyo mabuti. Ano po? As you have been taught. Abounding in it with thanksgiving. Okay. Gusto ko itong bigyan ng diin. As you have been taught. Kaya mahalaga nakikinig tayo sa mga pangangaral ng salita ng Panginoong Jesus dahil doon natututo po tayo. Pag natuto tayo, meron tayong pwedeng i-share sa iba. Di po ba? Kung Kristiyano ka tapos tumanda ka ng Kristiyano, anong verse ang alam mo? John 3:16. Matanda ka ng Kristiyano, John 3:16 pa rin. Hello? Hello naman. Hindi ba? Ilan taon ka ng Kristiyano? 50 years na. May alam kang verse sa Bible? John 3:16. Hindi naman po yata maganda yung ganon. Nakakatawa po pero may mga kilala po kaming ilan. Parang hindi nila binibigyan ng pahalaga yung pangangaral. Diba? At kailangan pag nakikinig ka, you mean it well, kumuha ka naman ng ballpen at saka papel, ilista mo. Maglista ka, ilista mo. Basa-basahin mo, ikumpara mo yung mga talatang nakuha mo doon sa Bible. Yan ang nag-aaral. Mag-self-study ka na lang.
Maigi pa. 'Di ba? As you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Mahalaga po. So, ibig sabihin, may nakalagay po doon, as you have been taught, ng ano? Ng Bible. So, kasama po talaga sa buhay Kristiyano ang pagbabasa ng Bible. I am a Christian, tapos hindi ako nagbabasa ng Bible. Para mong sinabi na, I am a vegetarian, pero puro baboy at manok lang kinakain ko. Hello, what is that? Ano yun? Diba? Kristiyano ka. Pag Kristiyano ka, you belong to Jesus and you love His Word, the Bible. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video of grace about Jesus. And always and forever, thank you po sa inyong pakikinig. And Jesus truly loves us all.